kami ng banal mong Espiritu, Panginoon, O God, na Lord, maging sa aming mga awitin, Panginoon, sa magtuturo, Panginoon, patuloy, Panginoon, na kami, Panginoon, ay umawit, sumamba at magturo, makinig, Panginoon, na nasa Espiritu kami, Panginoon. O God, salamat po. Salamat na marami, Panginoon. Salamat po na marami. Lord God, salamat po. Sa iyo po ang lahat ng karangalan at papuri. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga na mahal natin ng Diyos. Mahal natin ang Diyos. Lahat ng may hininga sa awit 150 verse 6. Lahat ng may hininga tayo ay magpuri sa Panginoon at magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin ang Panginoon. Kaya ibigay natin ang pinaka-the best natin. Hindi man yun sa mga sarili natin, hindi man yun ang the best natin, pero yung the best para sa Panginoon, ibigay na natin sa Kanya. Kahit makita ng tao na hindi man yun, pero sa Diyos, ibigay natin yung nararapat para sa Kanya. Dahil nga, ang Diyos ay binigay niya ang lahat para sa atin. Amen? So, purihin ang Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hallelujah! Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ulitin po natin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Thank you, Jesus. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. Mahal na mahal ka namin, Panginoon. O God, mula sa aming mga awitin, ito, Panginoon, ay pagbabalik sa iyo ng papasalamat namin sa iyo, O God. Salamat po na marami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Thank you, Jesus.
Oh, hallelujah. Salamat. Kapayapaan na mula sa'yo. Kaligayahan na paninig sa piling mo. Wala nang hanapin pa. Wala nang naisip pa. Di ang masalit sa piling mo, aming Ama. Wala nang hanapin pa. Walang sila naisip pa. Di ang nais nilang gawin mo. Nagmumula sa'yo. Nakamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang
Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, o God. Tuloy nga, O Diyos, na wala kaming hahanapin kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Ang dakila mong pangalan, Panginoon. Ang aming nanaisin sa aming mga buhay. Ang aming hahanapin tuwing-tuwina sa aming buhay, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat na ikaw lamang sa aming buhay, sa aming puso, ang aming sisikapin, Panginoon. Na hanapin, Panginoon, sa aming araw-araw sa aming buhay. Oh, thank you, Jesus. Salamat po na marami, Panginoon. Salamat po na marami, Panginoon. At tuloy na, O Diyos, sa ganitong gawain na hahanap namin ang kapayapaan mula sa iyo, ang pag-ibig mula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. But thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. At tuloy na, O Diyos, sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papurihan, Panginoon. Ang aming lahat ng ginagawa, Panginoon, O God, hindi namin ito kaya, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. At ginagawa rin namin ito dahil sa iyo lamang, Panginoon. Mahal ka namin, Panginoon, O God. Kaya ano man ang aming nararanasan, nararamdaman, Panginoon, patuloy kami, Panginoon, na maglilingkod sa iyo ng may kababaan loob, Panginoon. Thank you so much, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, salamat na maraming. Palakpakan po natin ang Diyos ng buhay. Dahil tunay nga na ang kapangyarihan niya nararanasan natin sa tuwina ng ating mga buhay. Salamat, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyong dakilang presensya, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Okay po, tayo po magbatian lahat. Tayo po magbatian muli. Tayo ay umikot-ikot sa ating upuan. Salamat po. Mahal natin ang Panginoon at ang bawat isa mahal natin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay tayo papapagin, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Pangbuhay, pagpupurihan ka habang buhay. Maglilingkod sa'yo habang buhay. Pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Thank you, Jesus. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan ay tayo papapagin, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Galing ka, O Diyos. Amen. Puri po ang Panginoon, minsan pa tayo po ay nagkaroon po ng gawain. Maaari na po tayong makaupo. Batiin pa natin ang ating mga kapitbahay. Amen. So, it's another year. Baga, natapos po yung 30th anniversary natin. Another year, another journey na ating kakahakin.
So, alam po natin na tayo po ay binabalik ng Panginoon sa mga, kumbaga, refresh na po tayo para lalo po tayo ma-strengthen pa ang ating pananampalataya at maging klaro po sa ating lahat. Yung mga bagay na minsan tatanong ka, halimbawa, regarding sa salvation, ano ba ang stand pa ng claim regarding sa salvation, losing salvation po ba? Kaya dito po naka-clarify. At the same time, nauunawaan po natin kung ano po pwede natin imparting po sa iba. Kami po ba? We are not po dun sa losing salvation. Tama naman din po ang salita ng Panginoon. Tayo po ay saved by the grace. Hindi tayo karapat-dapat sa grace, pero sabihin sa magba ng Panginoon, pinagkalooban niyo po tayo ng salvation. Hindi ko na po makatagalin po. Alam ko po, everybody's excited. At alam ko po, may mga notes and pen kayo. Samayin po kayo, welcome po natin ang ating puting pastor, Pastor Ramon de la Cruz, para po sa mensahe. Good, Sylvia. Last Wednesday ba meron tayo? Wala. Bakit wala? Dahil? Yeah. Okay. Yan, nag-preparation tayo. Okay. I remember na. Okay, so, nasa part 3 na po tayo about the salvation of the soul, ano? Pero yun po, yung soul, medyo matagal, no? Yung talang spirit, yung body, madala natin na pag-aralan, pero itong soul hanggang ngayon, okay. Kasi ang salvation of the soul is, until now, we are in the process of transformation. We are being transformed, no? By the Holy Spirit. At na-transform ng Panginoon sa part po natin. As a human being, we have three-parted being ba? We have body, soul, spirit. Yung nasa kita po, yan ang soul po natin. Yan po ang until the Lord comes. Yan ang trabaho ng ating Panginoon. So doon sa mga nakarampag-aral po natin, I hope meron na po kayo naging turoon, but we'll continue about this one. Salvation of the soul, part 3. Kanina natin kasi kami sa Goshen, ano? Hindi ko alam na mapapaaga po kami ng uwi. We support Pastor Richard dahil may mga nag-attend pa ng seminar galing Tagaytay. Iba po galing Imus. So, nag-support po kami. Itapit pa na maaga po yung natapos. So, kaya maaga po nakauwi. And I message ko agad si Pastor Jamet. Kanina, habang natuturo si Pastor Richard, na-mention niya po itong about soul, ano? Na alam naman po natin, in the Old Testament, ang pagtatayo ng templo ng Panginoon ay napakadali. Bakit? Kasi materials po na ginagamit ay mga bagay na walang buhay. Madali po. Kung yan ay simento, kung yan ay bricks, madali. Hindi sila nagsasalita, hindi sila bumibigo. Pero sa panahon po natin ng bagong tipan, napapansin niyo na sabi ng Panginoon, sa pagbalik ko kaya, meron pa kaya akong mapasmasumpong matuwid. In the book of Hebrew, hindi ko lang alam kung ano yung chapter, pero sabi doon, we as pastors, we as the overseer of your soul, naalala niyo, we are accountable to God about the soul of everyone. Kumbaga, ang trabaho po, na banggit niya ni Pastor kanina, ang trabaho po namin ay parang gwardiya. Anong trabaho ng gwardiya? Tagabantay. In the book of Hebrews, sabi ko doon, kami mga nagtuturo po sa inyo, kami po yung overseer ng inyong mga kaluluwa. Mahirap pong trabaho yan. Bakit? Kasi hindi mo pa nakikita ang kaluluwa ng tao eh. Kaya lang alam po natin, ang komposisyon ng kaluluwa ay ano? Mind, will, and emotion. Yun ang binabantayan po namin sa isang mananampalataya. Kung paano siya mag-isip, kung paano siya mag-react, kung paano siya magpasya. And the reason why, nasa panahon po ngayon ng pagtatayo ng Panginoon ng kanyang iglesia,
ay hindi ganun kadali kasi yung materialis po ngayon ay mga buhay na bato. Actually, tayo po yung tinutukoy po sa 1 Peter. At dahil buhay tayo, meron tayong nagre-react tayo. Pag tayo ay hinuhubog ng Panginoon para maging titin doon sa pagtatayo ng templo, dahil tayo buhay, nagre-react tayo, may mga madaling masaktan, kaya hindi may tayo. Nag-gets po niyo? Ibig sabihin, yan ang ating soul, mga kapatid. In the Greek word, it is called suche. Kaya doon sa book ng Mateo, sabi doon, mapasayma ng buong mundo, kung di maligtas ang iyong buhay kaluluwa, anong sasayin natin? Okay? Now, sige, tuloy po natin ha. Part 3 of the salvation of the soul. Next line. Pwede, palapuan naman po natin bago ng ating monitor. Let's read the Lord again. Diba? O, basa niyo na. Yes. Hindi ako, basa ko na rin konti. Sabi sa natin basahin, 1, 2, 3. The Bible always mentions it when it talks about our salvation. However, here it says that by your endurance, you will gain your soul. Hence, there must be a difference between the salvation of the soul and the salvation of the spirit. Next line. By reading Luke chapter 21 verse 19, New Living Translation, NLT, it says, by standing firm, you will win your soul. So, kita nyo ha, by standing firm, you will win your soul. Ang pinag-aaral po natin ay salvation of the soul. Okay? Next line. The Gospel of John mentions the matter of receiving eternal life through faith. Okay? On 35 occasions in the whole New Testament, justification by faith, receiving eternal life by faith, and salvation through faith was mentioned 150 times. Sa New Testament po yun. 150 times sabi na ito about patungkol po sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Next line. Here, however, it mentions endurance. To endure is not to believe. It is a work. Ang pagtitiis po, di ba, enduring? Endurance. Ang salita enduring, hindi ho yan pananampalataya, yan po'y gawa. Yan sabi nito, to endure is not to believe, it is a work. So the salvation of the soul is very different from the receiving of eternal life. Ipinapaniwalag lang po sa atin ng klaro patungkol sa kaligtasan ng Espiritu at ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Kasi ang kaligtasan ng ating Espiritu ay natanggap natin nung tayo ay manampalataya sa Panginoon. Wala po tayo naging part po doon. Nanalig lang po tayo. Tama po, tama binanggit Efeso chapter 2:89. Kayo naligtas hindi sa inyong mga gawa, kundi sa pananampalataya at sa biyaya ng Panginoon upang walang sino man ang magmalaki. Pero, dahil ngayon tayo po isang mananampalataya, mag-manifest po dapat yung good works. Yun mo yun. Natindihan po ngayon. Okay. Dahil tayo mga saved person, good works must be manifested. It should be the fruit of our salvation. Okay. Next line. Some of his disciples began in Luke chapter 21, 5-7. Sabi nito, some of his disciples began talking about the majestic stonework of the temple and the memorial decorations on the walls. But Jesus said, next line, the time is coming when all these things will be completely demolished. No one stone will be left on top of another. Then, tuloy natin, nagtanong po yung kanyang mga disipulo. Teacher, they asked, when will all this happen? Kailan ito mangyayari? What sign will show us that these things are about to take place? Ano mga tanda ang inyong may papakita upang ang lahat ng ito ay magaganap? Nagtanong po yung kanyang mga disciple. Next line. Tingnan niyo po The temple na binabanggit ko sa Luke chapter 21 is the Holy Temple in Jerusalem. Physical temple yan, tama? Okay.
The word you refers to what? To his disciples. Kasi ang kausap niya mga disipulo po niya. Mabasa po yan, King James Version, New King James Version, at saka sa NIV. The word you, okay, it refers to a disciple. These things refers to what the Lord said in verse 6. This signifies the coming of destruction of the temple. Alam niyo po yung pinapatungkol ng Panginoon po doon. Okay? Yung physical na templo, mga kapatid. Na nagtanong ka ng mga alagad. At ang kanilang tanong ay, kailan ito mangyayari? At anong tanda ang ipapakita nyo na ito'y magaganap? Yan ang tanong ng kanyang mga alagad. Next line. As Jesus was sitting on the Mount of Olives, the disciple come to him privately. Matthew 24, verse 3. Binabasa lang natin mga verses kapatid, tapos may ikopanik-panik na po natin yan. Sa Matthew 24, verse 3, sabi ng mga alagad, tell us, they said, when will this happen? And what will be the sign of your coming and of the age and of the end of the ages? Okay? Meron tayong tatlong bagay na makikita natin dito. Doon sa tanong ng mga alagad po ng Panginoon, ang unang tanong po nila, kailan po ito mangyayari? Pangalawa, at anong tanda upang ito ay mangyayari? Pangatlo, at yung pagdating ng katapusan ng panahon ito, kailan ba yun? Yan ang tanong ng mga alagad ng ating Panginoon. Next line. Matthew is concerned not only with the destruction of Jerusalem, but also with the Lord's coming and the completion of the age. Dahil naisulat po yan sa Ebanghelyo po ni Mateo, ipinahayag ni Mateo, na ang kanyang concern sa kanyang pagsusulat po doon, hindi lang po yung pagkasira ng Jerusalem, kundi yung pagdating ng Panginoon, yung kanyang muling pagbabalik, at yung katapusan ng panahon. Okay, naintindihan niyo po? Halimbawa po, nakasulat naman dyan mamaya yan. Ito mga nangyayari po sa atin ngayon. Kaguluhan, meron civil war, may chaos, may digmaan until now, di pa rin tapos ang Russia sa Ukraine. Ngayon ang conflict between China, America, tayo, and other countries. Ano pa? Taiwan pa, Ano pa? Ito nangyari mga earthquake. Myanmar, nagamit ang Cambodia, Thailand. Tapos sa atin, lagi natin narinig the big one. Ano kaya? Ang ibig sabihin ng mga bagay na ito, sinagutan ng Biblia po yan. Ang sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, makakabigyan ng alingawan ng digmaan. Maglalaban ang bansa sa kapwa-bansa. Ang bansa sa kanyang mamamayan. Magkakaroon ng mga kagutuman. Mga salot. Pero hindi pa yan na katapusan. Sabi ng Panginoon. Okay, tuloy po natin. Luke chapter 21 is concerned only with the matter of Jerusalem destruction. Kung babalikan po natin yung sa Lucas chapter 21, ang tinutukoy po doon yung pagkawasak ng Jerusalem. In Luke, the disciples asked when these things happen. Patungkol saan daw yung pagkawasak ng Jerusalem. Okay? In the book of Luke, it is concerned only with the matter of Jerusalem destruction. In Luke, the disciple asked when those things about Jerusalem destruction would be and what would be the sign before these things take place. Ito yung pagkakaiba sa Matthew na mamaya tinanong natin. They did not ask about anything about the Lord's coming. Nakita niyo yun? Sa Tagalog. Sige po. Pakibasa po sa Tagalog po. Luke 21, 5-7. Pakibasa niyo po. Tagalog. Sinabi po dito, Luke
Dahan-dahan natin, Bella, dahan-dahan. Sige po. 21, 5 to 7. May ilang tao naman nag-uusap tungkol sa templo. Nag-uusapan nila, nagkalakihan ang pagagandang batong ginamit dito Mm. at ang mga palamot inihandog ng mga tao. Yes. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, darating ang panahon ng lahat ng nakikita niyo ay bubuo at walang makitirang pagkakapatong ng mga bato. 7 na. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po mangyayari yun? At ano ang magiging palatandaan yun ay magaganap? Mm. Nakita yung tanong nila. Ang tanong ng alagad doon sa Ebanghelyo ng Lucas, it's about the destruction of Jerusalem. Yun lang. Pero sa Matthew, tinan nyo, pansin nyo, sa Matthew, doon po sa Matthew, ano binanggit mo doon? Matthew 24, verse 3. Sinabi ko dito, habang si Jesus ay nakupo sa bundok ng mga olivo, Okay, malihim siya tinanong ng kanyang mga alagad. tuloy. Kailan po mangyayari ang mga sinabi nito? Yan. Ano po magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at pagkapapusan ng mundo? Nakita nyo, yung sa Lucas, it's about Jerusalem's destruction. Pero ito sa Matthew, ano tinatanong malagad? Yung katapusan ng panahon. Yung mga sign. Nagets po ninyo? Okay. Tuloy natin po ha. In the book of Luke, they did not ask anything about the Lord's coming back or the completion of the age. You should remember that three things were asked in Matthew. Sa Matthew, the person that was asked, when will those things be? Kailan ito mangyayari? The second is, and the third, what will be the sign of your coming and of the consummation of this age? Yun ang pagkakaiba ng pagtatanong po dun sa Lucas at sa Matthew. Isimplify natin. Doon sa Book of Luke, nagtanong ang mga disipulo patungkol sa paggawas ng Jerusalem. Ang tanong na, kailan mangyayari yun? Pero sa Matthew, may binanggit na po, anong tanda ang inyong ipapakita, Master, na mangyayari at yung mga huling panahon, the end of the age. Kaya now, okay? Tingnan niyo lang po yun ha, basta unawaan niyo lang po yung mga bagay na yun, mga kapatid. Tingnan po natin, yung binabanggit, tinatanong po ng mga alagad doon sa aklat ng Lucas, di ba? Ang kanang tinatanong ay ano? Okay. The destruction of Jerusalem, next time, was fulfilled in AD 70. What is AD? Anno Domini, after death. Yan. The Lord's word about there not being one stone left upon another was fulfilled. It was fulfilled kailan daw po? After AD 70. Okay? Yan dyan po nangyari po yung destruction po ng Jerusalem. Next line. Na doble lang yan, Kuya, ano? Tama? Next time, he replied, 21:8-9, he replied, watch out that you are not deceived. Mag-ingat kayo na huwag kayong madaya. For many will come in my name, maraming darating sa aking pangalan, at magsasabi, I am he, and the time is near. Do not follow them. Sa Tagalog, pagibasa po, 21:8-9, Ate Ben, 21:8-9. sinagot ng kanyang alagad, sabi niya, 21. yes, verse 8-9. Sabi po dito,
Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni Numa. Yan. Maraming darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo, at dumating na ang panahon. Huwag kayo susunod sa kanila. Yan. Huwag kayong matatakot. Kung makabalita man kayo ng mga Digmaan. na di magsikan, Yes. dapat po nang mangyari ang ngayon, Yes. hindi kaagad darating ang wakas. Kita niyo po, ito yung mga senyalis lang. Ito man nangyayari po sa atin ngayon. Globally, these are just but what? The sign. And Jesus said, these things must happen first. Kailangan mangyari po yan. Pero hindi pa yan ang katapusan ng panahon. Okay. This is what the Lord instructed the disciples to watch for at the time when Jerusalem would be destroyed. Ito po yung sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad. Yung binanggit kanila sa 18:9. Bago pa mawasak ang Jerusalem. Ano ulit sinabi niya? Ang sabi niya rito ay, mag-ingat kayo na huwag kayo mailigaw niyo naman. Okay? Sapagat maraming darating sa aking pangalan at pagkasabing sila ang Kristo, ang panahon ay malapit na. Huwag kayong maniwala. Do not follow them. Kapag narinig nyo ang mga digmaan, sigalot, di ba? Lahat yan, kailangan mangyari, sabi po ni Lord. Pero hindi pa yung katapusan. Doon yan, in-address ko niya doon sa Luke chapter 21. It is what the Lord instructed the disciple to watch for at the time when Jerusalem will be destroyed. Nagigets yun po yung kanyang paalala sa kanyang mga alagad. Next line. Church history can attest to the fact that when the Lord ascended, some did come in His name saying, I am the Christ. Naalala niyo po sinabi ng Panginoon, maraming pag-alis ko, maraming magsasabi sa inyo, naroon si Kristo nandun sa silid. Huwag kayong maniniwala. Okay? Kasi, on the last of the last day, the Bible says, the day should be perilous mapanganib. Hanggang ngayon, naalala niyo po sa Bible, paano sinabi ng Panginoon the difference between false prophet at ang totoong propeta ng Diyos? Paano niyo may kumpara? Di ba binanggit ko yan sa Bible? Sa panahon natin ngayon, kung nangyari po noon, nangyari po ngayon yan. How would you differentiate between the false prophet and the true prophet of God? How? Halimbawa, kung isang propeta ay nagsalita at hindi nangyari, sasabihin ba natin siya false prophet o hindi? Ulitin ko ang tanong kanina, paano natin nakikilala ang tunay na propeta at ang bulang propeta? Pangalawang tanong ko, kung isang propeta ng Diyos ay nagsalita at hindi nangyari, masasabi ba natin siya ay bulang propeta? O propeta pa rin siya? Pero sasabihin ba natin siya bulan? Hindi. Sige, isang din lang. Ulitin yung pangatlong tanong ko ulit. Paano natin nakukumpara ang totoong propeta ng Diyos at ang bulang propeta? Kung ang isang propeta ng Diyos ay nagsalita, nagpahayag at hindi nangyari, ang tanong ko, masasabi ba natin siya bulaan at siya hindi na propeta? Ano sagot niyo? Sabi bulaan at hindi na siya propeta dahil sa kanya pinahayag na hindi nangyari? Bulaan siya pero propeta. Bulaan siya pero Propeta. propeta. Ano bulaan? Tito, any answer? Sinabi dito eh. O, ganito na.
Kung isang propeta ng Diyos ay nagpahayag at nangyari at naging totoo, siyempre, ang sagot natin, yan ang propeta ng Diyos. Correct. Paano kung isang propeta ng Diyos ay nagpahayag at hindi nangyari? Siya ba'y propeta pa rin? Pero siya ba'y bulan? Hindi. Oh. Sigurado kayo, ha? So, ang sagot nyo, dahil hindi nangyari ang kanyang pahayag, bagamat siya propeta ng Diyos, sasabihin natin, siya propeta, pero bulaan siya. Sigurado kayo? Isabi, sigurado. Yes, sino titindig dito? Bulaan yan, pastor. Bulaan. O bakit sa at Silver Light, ikaw lang titindig doon. What about the others? Ano sagot nyo? Yes. Propeta pa rin ba siya? Propeta pa rin. Pero si bulaan hindi. Bulaan. Dalawa na kayo. Paano yung iban? Kuya Reman, Basta propeta pa rin siya. pero siya bulaan hindi. Hindi po. Ayan. Bakit? Mo nasabi na hindi siya bulaan. Kasi may mga instances. Yun yung maganda. Okay, sa instances. Yun po ang yun ang aking nire-record pa sa kung saan ko na. Okay. Yung prophet po sa Old Testament. Yeah. Kasi ng dinig ko. Kaya mahirap po na in general explanation na pwede siyang hindi false prophet. May mga tawag dito. Pero lang pong paggawa ang Panginoon na minsan siya lang po yung nakakala. Pero sa ganung pamamara niya nagagawa. Okay. I'll give you an example. Kilala niyo si Samuel. Yes. Po. Ganun si Ano siya? Propeta. When God commanded Samuel to go to the house of Jesse para i-anoint si David. Okay? Ang sabi ni Propeta Samuel, ito na. Ayaw. Pero, ang dumating, una si Eliab. Ito na. Una yon. Pangalawa, si Abinadab. Pangatlo, sino yung pangatlo? Si Sama. Tatlo po yun, ng kapatid niya. Nung sinabi ni Samuel, ito na. Ano sagot ng Diyos sa kanya? Ano sagot ni Lord? Sabi ng Panginoon, huwag kang tumingin sa palabas. Tanong, hindi ba siya naging propeta? Hindi na ba siya naging propeta? Correct. So we cannot say na kapag hindi nangyari ang propesya, ay sabihin natin gulaan. May point si Kaya Raymond doon. Yeah. Yan, yan. Yes. Yan. Ito, managalo ka sa residency, Mm. and yet, hindi siya nangyari. So, paano siya naging sa Hindi, ang tanong, ano sinabi ng propetang babae sa kanya? ay, siya yung nanalo. Sigurado. Kasi nilabig ako. Ang sabi ng prophetess na yun, run for the presidency. Pero hindi sinabi mo na gano'n siya. Ayun. O yun lang. Tumakbo ka! Pero hindi sinabi, managano ka. Ay, ito ngayon. Tignan niyo po ano ang ito, naalala niyo yung interview ni Chris Aquino kay Kibuloy? Naalala niyo? Oo. Sino sinabi ni Kibuloy na mananalo bilang presidente? Kung naalala niyo yun? Sino? Hindi niya alam. Siguro mga Bible na lang ang binabasa nila. No.
Hindi na kayo Nung in-interview ni Chris Aquino si Kibuloy, hindi pa. Na ang nilehans pa nga ni Kibuloy, alam mo sino? Si Gibo Teodoro. At sinabi niya lumabas sa bibig ni Kibuloy na si Gibo Teodoro ang sinabihan sa akin ng Diyos na magiging next president. Tanong, nangyari? Hindi. Kaya sabi ni Chris, pastor, nagkamali ka. Biglang kabig si Kibuloy. Yun, alam mo. Siya na may ng kaluluwa mo Siya na may ng kaluluwa mo. Hindi ka pwedeng duman sa kanya. Isip-isip ko tayo, tumatakbong senador. Hindi ko tayo naninira, kaya na, kapatid, maglumatagin po tayo sa Panginoon. Nasa palagay niyo lang, si Kibuloy ba belong to the false prophet, false teacher? Yes. Obvious masyado Yes. Obvious. Diniklara niya, is the appointed son. Sana siya mismo noong 2000, dineclare na niya sa Davao. Yan, taga-Davao siya, Tibeta. Sama yan si Ate Loita doon. Pero siya, may araw ng kaluluwa natin. Grabe. Natayin pa nga, hindi yan siya. So may kita niyo naman po Kaya nandito yung paalala ng Panginoon sa mga alagad niya, bago pa mawasak ang Jerusalem, mag-ingat kayo, sabi ni Lord. May maraming darating sa aming pangalan. Magkasabi na sila si Kristo, huwag kayong susunod sa kanila. Oo, may mga palatandaan, magkakaroon ng digmaan. Pero hindi pa yan ang huling panahon, sabi ni Lord. Sa panahon natin, nangyayari na yun Kaya nga yung warning ni Lord sa kanyang disipulo, warning ni Lord sa atin ngayon. Hindi lang yun, meron pa isang ganito. Isang propeta, ang kanyang initial SSS, kilala niya. Kilala nila naman siguro yun. Social Basta, SSS ang kanyang initial. Kasi pag sinabi ko, kilala niya yun. Itong propetang to ay nagsasabi na nakakausap niya si Joel, propeta Joel, nakakapasok sa kalangitan. Nakakausap niya kilala naman, di ba? Nakakausap niya si propeta Joel, sino pa yun? Mga propeta ng Old Testament, si Moses, nakakausap niya. Ang problema, pati ang mga big brother natin, naniniwala. Ngayon, meron isang pastor na pag nagdedeklarasyon ng propesya, nakikinig yung pastor. Kasi lagi narinig na kakausap si Joel, hallelujah, pupunta ng si Dan Balais nga intercessory prayer ng Pilipinas, kahit kailan din nakausap si Joel Ngayon meron siya nag-comment, sabi niya, is he a true prophet? Is he a true prophet? Why? Kasi, lagi nababanggit mga Old Testament prophet or man of God in the old times. Pero hindi narinig sa kanya na nakausap ko ang Panginoon mismo. Do you get the points? Tinan niyo po. Saan ang pattern yun sa Bible? Nung si Peter at si John, di ba? Umakit sila sa bundok. Ang nakita ni Peter, naroon si Moses, naroon si Elijah. Kasama ng Panginoon. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, pagtatay mo kayo ng kubol, isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elijah. Hindi ko nagtapos si Pedro, may salita na nagsasabing, pakinggan mo ang anak niya.
Listen to him. Pakinggan mo ang aking pinagmamahal. Listen to him. Who is Moses? Moses represent what? Law. Who is Elijah? Representing the prophet of the old times. Who is that voice? It's the voice of the Father referring to His Son. Hindi ko natapos magsalita si Pedro, parang sinasabi nung tigil na yun, Pedro, tumigil ka. Ito pakinggan mo ang aking pinakamamalaan. Ay di parang diretso ko sa inyo, nagsasabi siya propeta, nakakapasok na sa ikatlong langit at nakakausap na niyo si Joel, Prophet Joel, si Moses, pero never na nakausap niya si Lord. Kaya meron nag-comment. Kaya kapatid sa panahon po natin, alam niyo mahirap po, no? Even kay Paul, the reason why bigyan siya ng isang tinig sa laman, kasi alam mo, nakakayabang po yung kapag kayo lingkod ng Panginoon at tumatanggap ng mga kapahayagan, wow! Nakakayabang po yun. Pili mo, isa lang nangusap si Lord. Kaya sabi ni Pablo, sinusupit ko ang aking sarili. Baka sakaling sa aking pangaral ako ay matuso. Okay? Oras, no? Okay. Next line. The Lord meant that when some, come claiming to be Christ, and when the disciples hear of wars and revolution, they must realize that the end has not yet come. Hindi pa nahuli, kapatid, hindi pa nang katapusan ng panahon. Okay? In Luke 21 verse 10 to 12, then he said to them, nation will rise against nation. O, di ba yung nangyayari sa panahon po natin? And kingdom against kingdom. Diretso natin, ha? There will be great earthquakes. Ayan. Yung nangyari sa Myanmar, nangyari sa Japan, nangyari sa Cambodia, nangyari sa Turkey, nung nakarang taon, di ba? Nangyari sa Thailand. Famines and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. Ayan. May mga patandaan daw po na dyan sa kalangitan. Isa ho yan, alam niyo, red moon. Alam niyo? Blood moon, yes, correct. Isa ho yung sa mga pangitain o palatandaan. No? Tuloy natin. But before all this, they will seize, how do you pronounce that? They will seize you and persecute you. Yan. Bago doon dumating ang mga bagay na yan, ang mangyayari doon sa mga anak ng Diyos, sila ay ipe-persecute, sila ay ihulihin, dadapin. Tama? Next line. They will hand you over to synagogues and put you in prison. Papakulong ka nila. And you will be brought before kings and governors and all on account of my name. That's ang kanyang pangalan. Kaya pala sabi niyo, makapalan sino mang those who are persecuted because of my name. Diba? Next line. All these were fulfilled during the age of the apostles. They were apprehended, persecuted, scourged, and imprisoned, and they were brought before kings and governors. Alam niyo, kung ikukumpara po natin yung persecution po ng mga unang Kristiyano, sa panahon po natin, wala tayong hindi kalipitan lang. Wala. Nalala ko minsan sa video, parang arena nandun yung mga hari, Rome. Tapos sa baba nun, dens of lions and tigers sa panahon yun. Ang nasa rin ng mga Kristiyano, the way they persecute, papalapas sa mga leon. Binuksan yung mga pintuan, lumabas yung mga leon. Ang mga Kristiyano nandoon, dahil sa takot, tumatakbo sila, gusto nilang tumalon. Kaya lang, paano katakot rin, ang tasong pa dyan, bigla kang sasalpangin ng leon. Meron pang bata. Ganong klase ang kanilang kaparusahan pag alam nilang Kristiyano ka.
Ay ba naman, binibitin sa kahoy. Agos mamatay ka na lang dyan. Tayo, di pa natin naranasan yung kapatid. Ikaw ba, Kuya Raymond, biniti ka na ba sa kahoy sa pangaral mo sa Edom? Hindi pa naman siguro. Sinalita, pinalapan na sa leon. Wala eh. Pero tayo ngayon, napakahan po natin. Kumbaga eh, tinan niyo yung karasan po ng mga unang Kristyano. Grabe. Kaya manifestation naman ng kapangyarihan ng Panginoon, grabe din. O tulad na rin Daniel. Dilagay niyo sa kuweba ng mga leon para ipakain. Pero yung sino yung hari sa kanyang panawanan? King Darius, tama? Nag-alala din si King Darius eh. Di rin siya nakatulog. Kinabagahan, pinapunta na agad, Daniel, nandiyan ka pa ba, anak ko? Ano sabi Daniel? Purihin ang Panginoon, mahal hari. Samantalang sa atin ngayon, pag sinabi mong tumigil ka, abay, may respect. Hello. Kaya hindi may kagagad ng temple kasi ang dami natin buhay eh. Merong emosyon, merong reaction, may opinion. Okay, next line. All this period, no? Pero kwenta nyo, nadodoble na. Nadodoble. Slide na. In Luke 21:13, and the Lord said, and so you will bear testimony to me. Next line. They suffered so much, yet those sufferings became the very occasion for them to testify. They testified in synagogue before Felix and before those in Rome. Yan, narasan po yan, Paul. Hindi lang po kay Gobernador Felix, meron pa isa. Bago po kay Gobernador Felix, kay Haring Agrippa, marating siya. Di ba si Haring Agrippa nagsabi sa kanyang, Pablo, sa madaling panata, gusto mo kong maging Kristiyano. Di ba si Haring Agrippa yun? Anong sagot ni Paul? Loobin ng Panginoon, mahal na hari. Wow! Kung ikaw kaya yun, nasa harapan ng isang hari. At sinabi mo yun, mahal na Presidente, mahal na Prime Minister, mahal na Senador. Loobin naman kayo maging born again. Nako, tapos yung parang ko pala eh, solid at Romano Catholic Sarado Gandalo pa. Masasanong po kayo, loobin ng Panginoon, baka hindi ka tumagan eh. Here in the next passage, the Lord prophesied concerning what they would experience. Ito po ito yung sinabi ng Panginoon ang kanilang mararanasan. Luke 21:14-18. But make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourself. For I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. Huwag kayong matakot, sabi ng Panginoon. Kung paano nyo ipagtatanggol ang inyong mga sarili, sapagkat bibigyan kayo ng mga pananalita at karunungan na hindi maintindihan ng mga kawa. Hindi na kayo banggay. Diba sabi ng Panginoon, pag kayo ay ipinakulong sa sinagoga, huwag kayong mabahala. Ako magbibigay sa inyo tamang pananalita. It is the Holy Spirit. Next time, you will be betrayed even by parents. Ayan. Sino na magkakanulo sa mga manampalataya? Sino? Una? Magulang. Pangalawa, kapatid na lalaki. Ano pa? Kapatid na babae. Ano pa? Mga kamag-anak. Ano pa? Kaibigan. Hindi lang yun. And they will put some of you, kaya kanilang patayin. May kilala ba kayong religion na kayang pumatay? Meron, ano? Yung kanilang mga tagapagturo, may dalang baril.
na pag nagpagtalo ka at rin na order, ay isang putok lang, isang bala ka lang. Bulit sa atin, walang gagawin ng baril. At nila, John 3:16. Next line. Everyone will hate you because of me, but not a hair of your head will perish. Praise the Lord. Bawat isa sa inyo ang kamumuhian dahil sa akin. Pero ano sabi niya? Ni hindi mapapahama ni ang inyong mga buhok sa ulo. Kung tatagalogin natin, yun ang Tagalog nun. Hindi malalagasang Hindi malagasan. In Luke 10:19, stand firm and you will be in life. So, stand firm. Okay? Next line. The disciples are held responsible for this last matter. When all these sufferings and persecutions came, they must endure. In this way, they will possess their soul. Yan yung sinasabi kanina. If you want to follow me, deny yourself, take up the cross, and follow me. Salvation of the soul is denying ourselves. Yung self-love na tinatawag. Next line. To possess the soul means to reign with the Lord and share in His glory when He comes. If possessing the soul means the same as receiving eternal life, then the words possess your soul in verse 19 do not make sense. Kaya nga, kinaklaro po rito yung pagkakaiba po ng salvation of spirit at ng salvation of the soul. Kinaklaro po nila. Ang salvation of the soul, ang pinupunto niya yung gawa natin. Samantala yung salvation ng Espiritu, yung pananampalataya mo, kaya ka naligtas. Dahil ang bawat gawa, ang katapat, reward. Ang kaligtasan, ang salvation by faith, ang katapat naman yan, siyempre yung kaligtasan mo sa eternity. Yung yan, no? Okay, it is saying that if, in the midst of extreme hardship, we're able to endure, we'll possess our soul through faith. We have eternal life and are saved. But here we are told that to possess our soul, we need to endure all this suffering. Then papasok po yung ang sino maging tapat hanggang wakas ng sumaligtas. If we endure hanggang sa huling panahon, hanggang sa huling pagdating ng Panginoon. Kaya kita nyo yung kung paano tinatrabaho ng Panginoon ating kaluluwa. Madali ba? Hindi. Madali o hindi? Hindi. Bakit? Dahil na rin po kasi may kagagawa niya. Mahal natin ang ating sarili. Some Christians are what? Saving their face. Some are what? They want not to leave the comfort zone. Others what? They want to please men rather than God. Eh, kita yung mga nangyari mga road rage ngayon. Diba? Matindi. Saan nagsimula yung bitgitan lang? Pero mo, patay na isa, tama? Nakulong naman yung bumaril. Pero dahil lang sa ganun. Kaya nga sa mga driver, magbaon kayo ng mahabang pasensya, Kuya Ryan. Mahabang pasensya, Kuya Pastor JB. Kahit eco-back lang yan. Pasensya lang. Kasi hindi mo alam eh. Yun ang aming pangalawang kuya. Nung nasa nag-meeting po kami, iginigit niya, dahil meron ko sa pinto sa aming probinsya,
100,000, right of way lang man, di ba? Right of way lang. Ang gusto ng kuya ko, parang magbarangay na lang tayo para malaman kanino yung talaga right of way na yan. Ganun gusto ng kuya ko. Kami naman nag-repress sa kanya, kuya. Lupa lang yan. Eh nakapagsalita siya na hindi maganda. Eh, mga unbeliever yun. Meron pa isa doon parang wala sa hulog. Kasi pag nandun kami, pag kumakanta kami sa video, okay, biglang papasok yun. Aagawin yung mic. Wala sa hulog. Eh, gusto ng kuya ko, idaan sa legality. Eh, problema yan. Una, gastos. Pangalawa, hindi man ako magiging bitchan yan. Kung Kristiyano sila, baka pwede ba? Eh, hindi naman nananampalataya yun. Sabi namin sa kuya namin, kuya, gusto ba bang mabuhay ng matagal o hindi? Ipaparanggay mo, hindi mo na pag-utak ng mga, paano mo binaranggay mo? Inabangan yung anak mo. Sige nga, panalo ka. Sabi natin, you will win the debate, but you lose your friendship. Good ba isang kapatid ko, dahil sabi niya, kuya, nilagaw ko dyan, pag binibigyan ko pa ng grocery, just to win them. Dapat yan po tayo mga Kristiyano. Kasi yung anong panahon ngayon, grabe matindi na. Kapatid, tandaan nyo matatapos ang grace period. Yan nakakatakot. Pag natapos ang grace period, ang ibig sabihin nun, violente. 2 Timothy chapter 3, ang sabi mo doon, on that day, sabi po ni Paul kay Timothy, the death will be perilous. Dahil sabi doon, sapos ang tao magiging maibigin sa lapi, maibigin sa gulo, maibigin sa sarili. Yun nangyari ngayon na road rages. Gawa ba ng demonyo yan? Tao may gawa eh. Bisa parang ayaw mo nang tumilis ng gano'n, no? Parang wala nang kapayapaan ng isip mo pag gano'n. O yung sinaksak ng estudyante sa Paranaque. Klase, bully. Isa namin na nag-aamok dahil binuli din yung kanyang anak. Ano nangyayari sa atin? Alam niyo kung sensitive lang po tayo sa nangyayari sa kapaligiran, mga kapatid. Unti-unti nang nawawala ang grace ng Panginoon. Kung matapos ang grace period, tapos na. Millennial kingdom ang darating. Okay, next line. Wala pa. Pwede, ganyan na, no? Okay. Sige po. To be continued po yan. Next Wednesday. Okay? Sige po. Any question? 1 or 2 or 3 questions? Sige po. Bago tayo mag-close. Ano po ninyo naintindihan po ngayon sa mga natalakay po natin about salvation of the soul pa rin? Wala. Ligtas na talaga mga kaluluwa nila. Wala nang problema. Any question po? Dito. Ate May, Ate Oni. Yung tanong mo kanina kung sino yung hari, yung propeta na ginawa ni Lord, sinabi asawa, hindi ko pa nakikita yun. Babalik ko yun. May tayo si Oli kanina. Pastor, sino ba yung propeta na sinabi ng asawa na bukas mamamatay ka? Noong sinabi, sinis ko agad, kailangan ang nakita ko doon, mga na-rapture. Pero yung sinabi ni Lord na propeta na sinabi doon sa asawa niya, sige, bukas mamamatay ka. Hindi ko pa ma-search eh. Baka meron din ko lang nakita. Okay. Any question po? Nanay Tessie, Ate Nancy, Ate Marlene, Angela.
Ate Malu, Kuya Ryan. Meron. Naintindihan niyo ba? Hello? Sige po, I need your response. Naintindihan niyo? May namin ba kayo naintindihan? Meron ba kayong naunawaan sa pinag-aaral po natin? Okay. Bibila ko ng 10. Pag walang nag-reply sa inyo, closing prayer tayo. Pastor, may tanong Oy. po ako. Ganito, sige po. Si Kibuloy po ba matutuloy ko kita? Ano po? Kibuloy. Ano po? Matutuloy ko yan po kita. May tutuloy na? Roketa. Pastor po hindi. Ako pastor po siya. Di ba? Kaya lang kasi nagpapahid din kasi siya eh. Kaya nagpahid din kasi, alam na alam mo, merong erroneous, may kamalian. Yung sabi lang sa atin na, sabi anong kaluluwa nyo, papayag ka ba nun? Eh sabi ng Bible, si Lord ang may anong kaluluwa natin. Ganun pa lang, supply na eh. Pangalawa, inapot niya kanyang sarili. Oh, sabi. O, appointed son naman. Sabagay, ayun mo tayong mahapon. Eh, ang Panginoon umatol sa kanya. Pero yun nga yung nakalungkot minsan, alam niyo mga kulto, nagsimula ng tama, tapos ang mali. Ayaw kong sabihin po na siya ay false prophet, pero bahala po ang Panginoon sa kanya. Kaya natin na-example po kasi dun sa mga inilaraw po ng Biblia patungkol po sa mga nagsasabi na sila yung Kristo na, sila yung daan ng kaligtasan. At kita mo, ang dami niyang followers. Grabe, di ba? Kita mo yung music ministry niya, ang babae kaganda. Tapos mga ano pa, ang galing. Ano ba yung mga Brazilian ba yun? Ang ganda may tsura, yung mga parang mga Kastila. Ha? Pastor kasi yung ano niya, yung network niya. Worldwide na. Saka siya nakapastor. Wala talaga siyang... Wala siya ano, di ba? Wala siya lang. Tapos ano network niya, basta may network na. Siya lang yung pinapanood. Pastor po siya na ni-test, pero hindi ko masabihin siya propeta. Mali ba lang kung sasabihin siya propeta rin? Pero may kita mo sa kanyang turo, merong subject talaga. Okay? So, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sige po, closing prayer po tayo. Panginoon, patuloy po kami turuan o Diyos yung mga salita o God upang maunawaan po namin, Lord God, ang iyong mga layunin. Makita po namin, Panginoon, Lord, ang katotohanan na siya magpapalaya sa amin. As we continue studying the word about salvation of the soul, Father God, Lord, increase the capacity of our spirit to receive the proceeding word, Panginoon, upang maitama din po namin ang aming mga puso at isipan patungkol po sa katotohanan. Panginoon, patuloy mo kami turuan, O God. Ituwid niyo po ang aming mga maling buhay. Itama mo po, Panginoon, ang aming mga pagkakamali at patuloy mo kami, Lord God, na patawarin sa aming mga pagkulang at kasalanan. Lord, sa mga salita, sa mga Panginoon, you know the truth and the truth will set you free. Kaya po, Panginoon, sa patuloy po ng pag-aaral patungkol po sa kaligtasan ng aming kaluluwa, hanggang sa muling pagbabalik mo po, Panginoon, na maingatan po namin walang dungis, so God, ang aming sangkap ng aming pagkatao, ang aming katawan, kaluluwa, at aming spirito. Hindi na nga mulugang, Panginoon, na kami perfecto na, but Lord, we are in the process of maturing our faith, Father God, upang sa pagharap po namin sa iyo, Panginoon, hindi mo po kami makatulad. Kaya po, Panginoon, Lord God, patuloy po, O Diyos, na magpahayag po kayo
All the more, Father God, makita pa po namin ang dimension po ng iyong mga salita, O Diyos. At ang pinakamalaga po, Panginoon, yung maisabuhay po namin ang iyong mga salita. Salamat po sa gabi ito, Panginoon, sa samantala po namin pagbuhay-walay. Pagpalaan po ang bawat isa sa aming pagtulog. Samahan po kami, O God. Palibutin po ang mga tahanan ng iyong mga libu-libong anghel, Panginoon. At ingatan niyo po kami, Diyos, sa mga banta ng mga sakunan, tulad po ng mga lindol, Panginoon, mga malalakas na bagyo, Father God. At bagyo sa gawa ng kaaway, gawa ng masamang tao, gawa ng masamang spirito, Panginoon. Lord God, isin mo po ang aming masambahayan ay banal at dugo, Panginoon, upang maingatan po kami, O Diyos, sa bawat sandali, habang kami po ay pasamantala nagpapahinga, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at sa po namin maingat at binabalik ang lahat ng papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus, tayo po lahat ng sabi na. Amen. God bless us all.